At iba pang gagawin na ng at mali para sa inyong mga tulong masigap sa aming tanggapan o kaya ay mag-deposito ng inyong donations sa aming mga bank account. Maaari mag-log naman sa www.kapusofoundation.com. Isinusulong po sa Senado ang tinatawag na anti-stalking bill. Layon ng naturang panukalang batas na parusahan ng mga stalker o yung mga tao na sunod sa ibang mga tao at nagbabantang malaki. Sa ngayon kasi limitado lang ang naisasampang kaso lang sa stalker. Nakatutok si JP Soriano. Tayo ka! Hindi ang bago sa mga celebrity ang kahon na huli ng mga fans. Pero paano kung bakit pribadong buhay nila, pinanginusukan na at nauwi sa stalking? Sa Hollywood, isa sa mga nabiktima niyan si Jennifer Aniston na kinailangan kumuha ng temporary restraining order nung nakaraang taon para tantanan ng stalker na gusto siyang makasala. Isa sa kumapala na muling kinotak nito lang Oktubre ng isang lalaki na nauna lang nakundik dahil sa pag-stalk at pag-aalala sa actress mula 2005 hanggang 2007. Dito sa Pilipinas, missionary police po na kasama ng iso ng isang babaeng stalker na tumatawag pati sa kanyang mga kaibigan at iba pang contacts. At araw nila, sinundan-sundan ng isang lalaki. Pero di lang mga celebrity ang biktima ng stalking. Kundi pati mga ordinaryong tao kung nagulong sa kanyang pangalan. Hanggang ngayon daw ay ginugulo, minamalan at sinusundan siya ng kanyang dating kasitangan na kanyang hiniwalayan noong isang taon pa. Araw-araw raw kung siya tawagan sa cellphone, opisina hanggang sa kanyang bahay. Pati raw sa Facebook, ginugulo siya. Pag nakausap naman kami sa phone, sabi niya something, parang pag hindi ka bumalik sa papalihin ka, out ka, bigla nandun yan siya, umabot sa phone, andito sa office mo, bakit ka Pinagbabalan ni Rose ang kasintangan at naisa ng sampahan ng reklamo. Pero kaya natin po yung baka, ang doktor ang pwede sampah sa stalker niya na maaari ng 30 araw at pagutay ng 200 pesos. Kaya di na ito ang tinulong. Ang mga itong kaso ng Senate President Vidal sa isinusulong ng Senate Bill No. 2442 Anti-Stalking Act. Sa pagkakaroon ito, maaari ng kasuhan ng isang mapapatunayang stalker na nagbabantang barakis o manila ng reputasyon ng isang tao. Itinuturing na stalking ang madalas na pagtawag sa telepono ng isang tao sa biktima nito sa 10 oras ng gabi habang gumagamit ng mga nakaipinsutong lengguwahe na may halong pananakot. At ang paulit-ulit na pagbuntok sa isang tao sa kanyang tirana at pinagtatrabahuhan. Ang palusa, pagkakapalungan hanggang 6 na buwan o utang hanggang 5,000 piso. Ayon sa isang abogado, malaking tulong daw panukalang ito sa kanilang ng batas. Sa ngayon daw kasi, limitado ang pagsasampa ng kaso sa mga ng violence against women o sa mga babaeng may karelasyon. Iintayin mo pa ba na talagang halos saksakin ka na para na lang makapagdemanda ka? Mas hindi pa ginagawa, pero yung ang pakiramdam mo ay talagang nandyan, binibigyan ka na ng batas ng karapatan magdemanda. Ang dami na nagsabi sa akin, gumawa na ako ng legal action. Pero yun nga, unfortunately, walang specific law for those cases. JP Soriano, 24 oras. Lalong dumarami ang nagkakaroon ng diabetes. Buti na lang, hindi ako pabaya at meron akong katulong. Ang Malepla. Kung bato Tapos na. sakit sa sakit Ha? di ba? Isipin mo kung nasa loob ng katawan mo.